Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok, Yes sa po. pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalian kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang Pangulo na may nakausap na siya nagagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya. Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir. Opo. Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukul sa inyo, na hindi nyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit 2 oras, sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya nyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya. Well, una, since Vice Presidente siya at base doon sa circumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor. And as an advisement perhaps to the senator judges and the public as well, an admission against interest, as mentioned in the rules, is nothing really special. An admission against interest under the rules is simply an exception to the hearsay rule, where a person who is about to die or is unavailable to testify, his statements against his or her interest may be admitted, testified to by another person, not the weight we seem to be giving admission against interest na parang umami na dahil labag sa interest niya yun. The rules are specific and the purpose also is specific. It is an exception rather, to the hearsay rule. If there are no other points or questions to be raised by any of the senator judges, Attorney, talagang photo finish. Senator Judge Padilla is recognized for his intervention. Pwede po bang magtanong You have 2 ulit? minutes, sir. Yes, of course, Apo, sir. apo. Kanina po nabanggit kanina ng isang senador na meron pong 2 kaso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inimbestigahan niyo po, isang 150 million, tsaka ano po yung isa? Ang naalala ko, Your Honor, yung kay Mas yata, yung sa... Hindi ho ako may hawak noon, Your Honor, hindi ho ang Cybercrime Division. I think ibang unit ang nanghuli, although ang Cybercrime Division yata yung nag-file. Pero hindi ho ako may hawak. Hindi noon, po sir. panahon niyo. Pero ano po nangyari doon? Na-dismiss po ba yun? Ang alam ko na-dismiss yata, sir. Nagsagawa din po ba sila ng masusing investigasyon? Hindi ko po masasagot. Hindi ho ako nag-imbestiga, Your Honor. Wala po kayong nabalitaan kung gumawa din sila ng masusing investigasyon? Again, Your Honor, kung ibang unit ho ang nagsagawa noon, wala po akong personal knowledge. Opo, opo. Kasi po doon malinaw na mayroong involved na pera. Kasi alam niyo, matagal din po ako nakulong. 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan. Sila Tihanki. Katunayan, excuse po sa aking seatmate. Madami po talaga. Pag usapin po kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba nyo yung mga nangyari nung November 23, birthday ko pa po yun. Opo. Sa tingin nyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito? Walang kahit anong threat pa rin po ba yun sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan. Based on our findings, grave threats, Your Honor, and inciting to sedition. Meron po ba, inciting, okay. Maganda pong pag-usapan yan. Doon po ba, pagkatapos po ba nung November 23 na mga sinabi ng ating Vice Presidente, meron po bang ginawa ang ating mga taong bayan para maging inciting for sedition? Nagbunga po ba ito? Your Honor, ulitin ko po yung sagot ko. In the case of People versus Nabong, hindi ho necessary... Pakisagot na lang po kung yes or no, kung meron po bang naganap na pagkilos ang mga tao. Insofar as yung Seditious Act, wala kaming nakita, sir. Wala po, opo. Meron pa pong isang tanong. Doon po ba sa mga naganap
na maraming protesta, merong trillion march, merong kung ano-anong march. Nakita niyo po ba doon ang Vice Presidente? Yes or no lang po. Saan pong protesta, Your Sa Honor? lahat po ng protesta na ganap, Dilawan, Pinklawan, Duterte, ano man po. But wala akong personal knowledge, sir. Yes or no lang po, nakita niyo po ba doon? Si Vice Presidente, nagsalita po ba siya? Nagbigay po ba siya ng panahon dyan sa mga yan? Insofar as I'm concerned, wala akong nakita, sir. Wala pong nakita. O ilan po, maraming salamat. Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, isang beses, sir. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yon at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest. Insofar as I'm concerned, na nireiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro, para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, ni-reiterate Okay, niya. very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well October as 18. other evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest, This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterances niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Arad may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo, meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest?
Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer ko na Yeah, don't tell me admission- na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung 3. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, ang Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa iyo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. so you Specific. do not know what the alaman ng video. Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. So hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I it think up? it should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung 3 na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung 3. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Your Honor. Pwede ko pong ulitin. Your Let Honor. the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayan, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, my cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor. Yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it?
Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yun yung tanong ko. Ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So, magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through information and So, communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Not necessarily, thank Your you, Honor. Mr. President. Noted. Counsel for respondent is recognized for his recross, if any. So during your testimony, you mentioned that an unsigned document is a mere scrap of paper. Yes, Your Honor. But you also said on redirect that the lack of signature is a typographical error. No, yung typographical error based sa tanong sa akin kanina ng abogado, yung misspelling, yung mali yung docket number, kung mali man yun, yun, Your Honor. Okay. Now, you mentioned on redirect also about the November 26, 2024 press con, correct? Yes, Your Honor. Yes, sir. So after that press con, did you interview VP Sara? No, sir. And despite not having interviewed her, you made findings on her mental state. No findings ng mental state, sir? What do you mean by that? So my question is, despite not having the chance to interview VP Sara, nevertheless, you included in your investigation or findings about her mental state. Based on the series of events, Your Honor, as I have said, state of mind can be shown through the overt acts, Your Honor. Okay. So you were also asked about persistence. Yes, Correct? sir. All right. Now, the subject video was on November 23, 2024, correct? Yes, sir. But to demonstrate persistence, you referred to a press con on October 18, 2024. No, sir. To demonstrate persistence, yung nature ng utterances niya, ulitin ko, sir, in-explain ko muna, the nature of the instruction was persistent because of the fact na ang sabi niya, huwag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. And then, na-reiterate niya to noong November 26. Now, as to consistency, patterns, at persistence, pagdating sa galit niya sa presidente, yung October 18 may kinalaman kasi ang unang sinabi niya doon, walang kinukonsidera kong number 1 hanggang number 2 lang yung Pilipinas na to. Then pangalawa, I imagine myself cutting his head. Then kinumpara namin siya noong November 23. Already satisfied with the answer. Consistent po yung... What was that, counsel for respondent? We are already satisfied. No need to I think elaborate. already answered. Yes. Thank All right. Last two questions. So you said that the February 14, 2025 DOJ certification found your findings or your investigation or the case that you filed sufficient. Based on the certification, the DOJ stated that you have complied all the elements of the crime charge, sir. All right. So this DOJ evaluation, does this amount
to a final verdict of guilt or innocence by VP Your Sara? Honor, ang maliwanag ho doon, for purposes of preliminary investigation. Wala akong sinabing na final verdict, Your All Honor. right. So you also mentioned the concept of open source investigation. Yes, sir. Does this include internet browsing? Yes, sir. So you Google search, kasama ba yun? Yes, sir. So you Google search mga news articles, Yes, sir. websites, videos, correct? Yes, sir. Including mga YouTube videos. Yes, sir. All right. I'll show you a short video and I'll ask one final question now. Kindly show the video, Tech. Worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. Yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So in the course of your open source investigation, did you encounter this video? Hindi ko po na-encounter yan, sir. Nothing further, Your Honors.